may mga pulis na pumunta sa opisina ko. Andyan, nandito may tinatago yan nila. Tinatago nila yung Glenn Cala na yan. Kung sino magkumukup yan, yan yung mga tao na mga traidor sa atin. Magandang araw po mga kababayan. Dahil pigo po sila sa impeachment nila against kay Vice President Sara at lalong lumalakas po ang mga Duterte, abay balik na naman po sila sa issue ng ICC. At lumalabas na naman ngayon ang balibalita at kumakalat na naman sa mainstream media at ilang interview po ng mga taong masasabi na natin na pro-Risa Satanas, pro-Bonjeng at pro-Bongbong Marcos at mga anti-Duterte. Nalalabas na naman daw po yung warrant of arrest against sa mga tatlong kaalyado ng mga Duterte. Kaya, sino yung tatlong ito? Alam mo yun, naiisip ko lang, VP Sara, Bato de la Rosa, o Senator Bongo. No? Ito ba yung kanilang sinasabi na naman, no, na tatlong warrant of arrest? At dahil hindi nila mapangalanan, tayo na lang po yung nag-isip, no, kung sino ang posible nilang ipapa-aresto. Dahil unang-una mga kababayan po natin, no, ito lang naman yung mga tinik sa kanilang lalamunan. Siyempre, VP Sara, President for 2028, Senator Bongo, Vice President for 2028. And of course, isang Senator Bato de la Rosa na patuloy na naninindigan kung ano ang tama sa Senado. Talagang yan ang kanilang mga target. Anyway, pakinggan natin mga kababayan, no, itong interview ni Senator Bato de la Rosa kung saan sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na nandito pa pala yung mga opisyalis ng ICC na patuloy daw po na nag-i-encourage sa mga kapulisan na magtitistigo at sinasabing handa nilang bayaran ang sinumang mga pulis na magtitistigo against kay Senator Bato, against kay President Duterte. Sagot. So since then, everything's been quiet? Wala kayong natatanggap ng mga weird phone calls? Sa ngayon, hinahanap namin yung tao na tumatawag na siging namumulit sa mga pulis natin na gustong gawin ng affidavit yung mga pulis na magdiin sa amin. Hinahanap namin yung Glenn Cala. May Glenn Cala na pangalan. Glenn Cala yung kanyang pangalan. Pangalan na investigator ng ICC. Nandito ngayon sa Pilipinas. I don't know kung saan nagtatago yan. Grabe, no? Alam mo, nakakapagtago sila sa Pilipinas. So, magagawa po ba nila yan kung walang kumakanlong sa kanila ng mga opisyalis ng gobyerno? Palagay ko hindi siguro kung walang opisyalis. Sino po yung mga opisyalis na nagkakanlong sa mga taga-ICC na ito? Nagtatago, andito nakikialam sa atin kahit wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Andito ngayon. So, sige lang, mahanap rin natin yan. May you say the name again, Senator? Ha? Ano pong pangalan? Glenn Cala. Pwede pa Glenn spell? Cala. Glenn. Foreigner. Glenn-Cala. Glenn Cala. Investigador daw siya ng ICC. Investigador ng ICC. Okay. Sige, tawag sa ating mga pulis. At yung mga pulis ay pumunta sa opisina ko, nagreklamo, humingi ng tulong dahil ang kulit daw nitong tao na ito na alam naman nila na walang jurisdiction, bakit kinukulit itong mga pulis para gumawa ng statement laban sa war on drugs. Kailan to? So, alam niyo mga kababayan po natin, hindi naman mangungulit yan at walang lakas naman ang loob niya na mangungulit sa mga pulis natin at mag-iimbestiga, no? Kung wala pong backup sa kanila. Siyempre, sino yung gumagastos niyan para lang sa kanilang pananatili dito sa ating bansa. Yung masakit pa niyan, mga kababayan po natin, ay baka pera pa ng taong bayan, pera pa ng gobyerno ng Pilipinas, yung ginagastos diyan para lang mag-testify para sa war on drugs na nakaraang administrasyon. No? Grabe ang kanilang ginagawa para lang ma-divert nilang mga issues na ito, para lang maiba yung usapin, bumabalik po sila sa ICC ngayon. And tingnan mo kasunod ng paglabas na naman mga warrant of arrest na naman nalalabas, diba? Tapos ngayon, balitaan ni Senator Bato na patuloy pa rin at nandito pa rin sila sa Pilipinas. No? And kung hindi mahanap-hanap ni Senator Bato, ibig sabihin, may mga matataas na opisyal ng gobyerno na nagkakanlong niyan. Sino po yung mga interesado, no, na maparesto ang lahat ng mga kampo ng mga Duterte, mawala yung mga kampo ng mga Duterte. So, ibig sabihin sila rin. Sila rin itong kumakanlong sa mga taong ito.
sana po dumating yung panahon, no, na lahat yan sila ay mapahuli, no, at mapaamin kung sino talaga yung mga nasa likod nila. Alam mo, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi dapat tayo dinidiktahan ng kahit sino mang dayuhan. Di po ba? Pero bakit ngayon mukhang dinidiktahan po tayo ng Amerika at dinidiktahan po tayo ng ICC patungkol po sa pag-iimbestiga sa war on drugs? Dahil unang-una, alam natin, mga kababayan po natin, no, na yung war on drugs ni President Duterte ay napaka-epektibo naman. At kung sino po yung mga taong nagpadala sa kanya sa dahig, eh, malaki rin ang posibilidad na sila rin yung mga tao na nasa likod ngayon sa pagpapalabas ng isyung ito. May mga warrant of arrest na naman. So, nasa Pilipino po, nasa ating mga Pilipino, kung papayag po ba tayo na may isang Pilipino na naman, 2, 3, na arestuhin itong ICC at ipapadala na naman sa dahig na ganun lang kabilis. At ang gobyerno natin pumapayag na pinapayagan po ang mga taga-ICC na makikialam sa ating bansa. So, anong klaseng gobyerno tayo? Anong klaseng presidente meron tayo, no? Na hindi kayang proteksyonan ang isang Pilipino sa sariling bansa at pinapayagan ng mga dayuhan na makikialam at tinatakot pa yung mga dating pulis para lang magtestimony against kay President Duterte. Sen, kailan po Ha? yun? When did this happen? Hanggang- Yung pumunta? May mga pulis na pumunta sa opisina ko. Hmm. Andyan, nandito may tinatago yan nila. Tinatago nila yan, Glenn Cala na yan. Kung sino magkumukup yan, yan yung mga tao na mga traidor sa ating soberenya. Goy, no? Speaking of traidor, alam nyo na po kung sino yung mga traidor sa ating bansa ngayon na nagkukunwari na makapro-Pilipino, kunwaring galit sa China. Pero nakikipag-transaction naman sa mga Chinese, di ba? Kunwaring galit. No, galit sa droga. Pero mukhang sila nga mismo ay gumagamit. Yan yung mga tao na traidor sa ating soberenya at Mm. nagtatago at nag-facilitate sa stay at sa ginagawa ng Glenn Cala na yan dito sa ating bansa. Pinoy siya? Si Glenn Cala? Hindi, European. European pala. European yan, Glenn Cala. Maraming binigay na sa akin na mga text, mga email, yung tao na yan sa mga pulis na pumunta sa akin at nagreklamo. Pinabasa sa akin yung mga text ng tao na yan na pwede daw sila bayaran kung magkuhan lang sila, mag-execute ng affidavit laban sa amin. Grabe, no? Ang daming pera, mga kababayan natin, no? So, sige lang. Tingnan natin kung gaano kagaling yung Glenn Cala na yan. Senator, balikan ko lang po no, what you said about Mr. Glenn Cala, an ICC investigator. Actually, he's one of 4 ICC personnel na nabanggit na ni Senator Amy Marcos back in October Pinangalanan din pala ni Amy yan nakaraan. na nandito nga sa Pilipinas. So, does that mean never na po sila umalis since October? And mukhang humingi pa po daw sila ng security detail from the Philippine government. Would you know if Bongga. that was granted? Correct yung sinasabi ni Amy. At yung mga tao na yan na Grabe, no? Tapos binigyan pa yung mga security ng gobyerno natin. Ibang klase ang gobyerno ni Marcos Jr., no? Kaya sabi ni VP Sara, itong mga ginagawa nila lahat, scapegoating lang ito dahil gusto nila mawala yung issue ng kapalpakan at kawalang trabaho ng gobyerno ngayon ni Marcos Jr. Mahal ang presyo ng bilihin. Yung 20 pesos na bigas, hindi naman totoo yan dahil sa kadiwa lang yan mabibili. Hindi naman natin mabibili sa lahat ng mga merkado. So, kadiwa lang, doon lang nila kinokontrol. Pero hindi lahat na Pilipino ay makakapag-avail. So, yan ay pambubudol. Libreng pamasahe every Sunday. Discount para sa mga estudyante. Thank you very much. Pero pera ng taong bayan yan. Pero yan, dyan po ba napupunta yung trillion na inuutang ng ating bansa, mga kababayan natin, no? Sa mga maliliit na proyekto ni Bongbong Marcos. Kaya, alam mo, no? Itong sinasabi nila na magpa-file na naman sila ng impeachment against kay Vice President Sara is talagang malaking kahibangan po, no? Malaking kabaliwan na maraming problema ng ating bansa na dapat unahin. Pero pinaghahandaan na naman nila yung impeachment against kay Vice President Sara. O because sila sa impeachment, okay, back muna tayo sa ICC. Ibang klase ngayon. Anyway, mga kababayan po natin, no? Pabaliktad din sa kanila lahat yan. Nakita natin nangyari kay Buyeng. Nakita natin ang nangyari kay Trillanes. And nakita rin natin ang nangyari sa impeachment.
against kay Vice President Sara. At yung pag-away-away din ngayon ng mga opisyalis ng Pink Dilaw. Yun, marami pa yan. Marami pa tayong makikita mga pagbabago. Kaya ganyan po sila kagigil, no? ICC, impeachment, dahil sa mga paglipas nitong mga buwan, maraming posibleng pagbabago, no? Kaya gusto nila agad matanggal itong si Vice President Sara at mapaaresto ang mga senador na naka-align po sa Duterte. So yan lang po yung ating update, mga kababayan natin. At least magiging aware po tayong lahat dito po sa mga masasamang plano ng mga demonyong nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Maraming salamat po at paki-like ng video ito. And of course, bukas po yung ating comment section.